Okay, ngayon naman punta naman tayo sa instructional block. Katulad nung nakalipas natin na video, sinabi natin na napaka-importante ng instructional block dahil dito ang layunin ng ah, ating kagawaran ay para protektahan ang instructional time, ang pagtuturo ng guro, ang pagkatuto ng mga bata, ang pag-deliver sa kanila ng mga learning competencies, yung mga kakayahan na dapat makuha nila sa particular na grade level na yon. So sa madaling salita, pagka tiningnan natin at pinakinggan natin, napakaganda, 'di ba? Kasi ibig sabihin, ang layunin ng kagawaran natin para sa instructional block na ito ay limitahan at huwag nang mangyari na makompromiso ang pagkatuto ng bata. So, dapat ang mga gawain na nakakaabala o kaya ay nagdudulot ng pagkaantala o pagkahinto o pagkaalis ng bata sa kanyang klase para matuto ay hindi na pinapayagan o mahigpit na pinagbabawalan para sa instructional block dahil kinakailangan ang oras na ito ay ilaan ng mga guro upang maturuan ng kanilang mag-aaral, matuto ang mga bata, makuha niya ang lahat ng kinakailangan competencies para sa kanyang grade level. So teacher, ano na pong mangyayari doon sa mga celebration, monthly na sineselebrate o mga gawain sa paaralan, co-curricular and extracurricular activities? So ang co-curricular activities and extracurricular activities, may inilaan ang DepEd kung kailan ito maaaring isagawa. So sa end of term block, meron ditong panahon kung kailan maaari itong gawin. Meron din namang pagkakataon na kailangan na dapat isagawa, titiyakin lamang ng paaralan na hindi tatamaan ang oras ng klase ng bata hanggang sa aral program session nila. So kung magkakaroon ng contest, school level man yan, division or regional, dapat pagkatapos ng aral session, hanggang matapos yung aral session. Gayun din, ang mga contest na nangangailangan ng paghahanda at rehearsal ng mga bata o ng mga participants, titiyakin dapat na hindi ito sa oras ng klase o ipupull out ang mga bata para magsanay dahil unang-una nga ay dapat protektahan ang instructional time. Ang mga legislated activities naman natin, ito yung mga monthly sineselebrate natin, katulad ng Nutrition Month, Teacher's Day, Buwan ng Wika, UN. Ito ay mahigpit na binantayan din ng ating department na hindi rin makasagabal sa pagkatuto ng bata. Kaya naman, dapat daw ang mga selebrasyon na ito at mga gawain na ito, buwan-buwan, ay i-integrate na sa mga gawain sa loob ng klase. So, maaari daw gumawa ng mga activities, mga gawain, performance task na age-appropriate o learning task o isama sa discussion ang mga tema ng bawat selebrasyon na ito. So, kung ito ay Nutrition Month, pwede nating i-integrate sa klase natin na hindi na kailangang masakripisyo yung oras ng mga bata. Dito sa instructional block ay papasok din ang instructional supervision ng ating mga master teachers, ng school heads, nang sa gayon ay mai-adjust agad natin o i-improve natin ang paraan ng pagtuturo natin depende sa pangangailangan ng bawat mag-aaral. Kasi sa bawat klase, iba-iba naman ang needs ng mga estudyante natin. At sa bawat klase na iyon, kinakailangan natin mag-adjust ng paraan ng pagtuturo natin habang itinatawid natin ang mga competencies na ito. Kaya meron pa rin tayong mentoring and coaching pagdating dito sa instructional block. At isa pang importante dito sa instructional block ay yung continuous assessment. Kaya sa school calendar natin, mapapansin ng mga guro, ganun din ng mga magulang, delegated na yung days kung kailan gagawin ang summative test sa term 1, term 2 at term 3. At syempre, ang term examination ibibigay bago matapos ang instructional block. Ito yung tinatawag nating quarterly examination dun sa mga nakalipas natin na school calendar. So bago tayo tumawid ng end of term block, dapat ay naibigay na natin ang term examination. So all in all, ano ang dapat nating tandaan sa instructional block? Dapat tayo ay nagtuturo bilang mga guro. Dapat ang mga bata nasa loob ng klase at natututo sa kanilang pag-aaral.